Magandang araw po, ito po ang Able Rent a Car. Sir, nandyan pa po ba kayo? Nandito ako. May batch ba? Mag-rent ako. Ginong boss, 3,000 po sa isang araw. Kailan niyo po kailangan? Ngayon na. Agad-agad. May date ako sa crush kong babae para sa reunion namin ngayon. Nandito na ako sa East Gate ng South China University. Sige po ginong boss, makakarating kami sa loob ng 10 minuto. Ah, na pala. Pagdating nyo, suot kayo ng puting guwantes. At nakasuit. Ah. Pagbaba ko ng kotse, buksan nyo ang pinto at sabihin nyo. Pasensya na po at nahuli kami, ginong boss. Pwede ba yun? Tapos pag tinanong ko bakit ang tagal, sabihin mo lang. Dinala ko muna si Amo sa board meeting, kaya naantala. Sige na nga, ginoong boss. Ano ba to? Bakit walang nangyayari sa sistema ng pagyayabang? Nascam na naman ba ako? Ingat! Ay naku, huli na. Nagsisimula ng mag-load ang sistema ng pagyayabang. Natukoy ang angkop na host. Maligayang pagbati, host. Naitali na ang sistema ng pagyayabang. Ang pagyayabang ay magiging totoo. Ano to? Bakit hindi ka nagsasalita? Meron akong malaking cruise ship. Meron akong 500 nakatago. 20, 10, 5,000. Meron akong 5,000. Sistema! Nandyan ka ba? Magsalita ka naman. Naglibot ako sa eskwela. Ang laking pagbabago. Ang ganda mo na ngayon. Ah, hindi. Kahit noon pa, maganda ka na talaga. Ayos na yan. Pareho ka pa rin, no? Ingot-ingot pa rin. Shanshan, Zabo. Kinfeng. Anong ginagawa mo dito? Shanshan, dumating na yung mga tao sa hotel. Halos kumpleto na. Gusto mo, ihatid na kita? Esensya na, Laukin. 2 tao lang kasya sa kotse ko. Pero malapit lang naman yung hotel. Lakarin na lang natin. Huwag na. May sasakyan kami. Malapit na yung darating. Laukin, ang ganda-ganda ng ayos ni Shanshan ngayon. Pababayaan mo lang siyang sumakay ng jeepney. Sinong nagsabing jeep? May batch ang hinintay namin. AMEA, bakit hindi J-20 fighter jet na lang? Boss, pasensya na po sa paghihintay. Yung logo, totoo ba tong kots? Gas-gas? Manual transmission, AMEA. Ano to, pandikit? May batch na manual? Ngayon ko lang nakita. Hindi ko inakala, Kinfeng, na kolektor ka pala. Aray. Kinfeng. Sa susunod, dalhin kita sa gahe namin. Para makita mo kung ano ang tunay na may batch. Na-detect ng sistema na nagmamayabang ang karibal mo. Simula na ng pagsikat. Makakakuha ka ngayon mismo ng lahat ng pinagyayabang niya. May libreng regalo pa sa pag-upa ng kotse. No? Ako. Uwi na muna ako. Kinfeng, hindi mo kailangang gawin yan. Ang mahal naman ng inuupahan mong kotse. Nahuli mo ako. Alam mo, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Noong tayo pa. Hindi naman dahil mayaman ka. Pero nang tayo'y naghiwalay dahil wala akong pera. Ikaw yung nakikipagrelasyon kay Shanshan? Kinfeng. Tio, tunay po ang nararamdaman namin ni Shanshan. Tio, sisikapin ko po. Sisikapin kong mapabuti ang buhay ni Shanshan. Kapag sumama sa iyo ang anak ko, kailangan bang lumipat mula sa mansyon sa Tsuan Yu Yipin?
At tumira sa inuupahan mong kwartong 1200 bawat buwan? Pinapagawa ko na ang kontrata sa abogado ko. Narito ang 20 milyon. Hindi ko pahihirapan ang anak ko. Ganito talaga ang mundo. Huwag mo akong sisihin. Ikaw na ang umalis kay Shanshan. Tio, hindi ko iiwan ang anak ninyo. Bibigyan kita ng 3 taon. Mag-aal pa si Shanshan sa loob ng 3 taon. Pagkatapos noon, titingnan kita. Kung anuman ang mangyari sa'yo, kung umabot ka man, sa posisyon na kayang abutin ng kamay ko, tutulungan kita. Boss, tingnan mo itong coach. Huwag na. Kinfeng, ito. Shanshan. Mapaliwanag ko sa'yo, Maria. Malalate na tayo sa reunion natin kung hindi tayo alis. Nakita ko agad, peke lang talaga yung kotse niya. Huy, Kinfeng, bakit ngayon lang kayo dumating? Inaantay na lang kayo. Baka nasira sa daan, yung may batch mo? Ay, mali ka talagang. May batch ang sinakyan namin papunta rito. Nakita ko nga. Yung 2 pinto na may batch. Isa, yan sa mga bihirang-bihirang modelo. Shanshan, okay lang ako. Upo na muna tayo. Kinfeng, sasabihin ko lang, reunion lang naman ito ng mga kaklase. Kailangan ba talaga ng ganitong pagpapangga? Hoy, Bo! Balita ko, nasa finance ka ngayon, ang laki-laki ng kinikita mo. Kapag may pagkakataon, isama mo naman kaming mga dating kaklase. Sa totoo lang, hindi naman ganun kalaki. Swertihan lang talaga. Mga 10 taon na, tong nakalipas. Bumili ako ng 1,000 Bitcoin. Nakalimutan ko ang password. Naalala ko lang yung password. Sa tingin ko, ang presyo sa merkado, 10,000 dolyar na ang isa. Sos Mario Sep. Di ba, 100 milyong dolyar na yon? Maliit na halaga lang yan. Na-detect. Kalaban sa pag-ibig ng host ay nagyayabang. Binabati kita. Nakakuha ka na 1,000 Bitcoin. Zaobo, ikaw ang aking tagapagligtas. Kinfeng, nagtatrade ka rin pala ng Bitcoin. Naglalaro-laro lang. Kakabenta ko lang ngayon. Ginoong Zhao, balita ko sa Tsuan Yuipin ka nakatira. Mga taong nasa Forbes listahan ang mga nakakasalamuha mo, di ba? Totoo naman, nitong mga nakaraang taon. Nakabili ako ng bahay sa Tsuan Yuyipin. Pero, sa totoo lang, hindi naman ako doon nakatira. Ayos ka lang. Pasensya na, pasensya na. Magiging kapitbahay na pala ako ni Shanshan. Walang tumulong sa aking pangarap ng umabot sa langit. Pero si Zaobo ang naghatid sa akin sa tuktok ng bundok. Laukin, pwedeng mag-apply sa Zhao Group kung walang mahanap na trabaho. Salamat sa concern, pero Bo, itong basong ito. Kailangan kong itoast sa'yo. Heto, ubus ko na, ikaw bahala. Ayos, ganyan nga. Pero dapat mas mababa ang baso mo pag nagtutuos. Hindi ganyan ang pagtuos sa iba. Sumunod ka lang sa akin. Tuturuan kita. Bo, pass muna ako sa Zhao Group. Wala akong alam sa import-export, baka. Masira ko pa ang buong kumpanya. Kinfeng, umupo ka muna. Okay lang yan, Laukin. Kung wala kang ambisyon, madali lang yan. Tatay ko, shareholder ng Peace Hotel. Binili niya ito pa sa akin, ako ang magmamanage. Pili ka na lang ng posisyon pagkatapos. Host, nagsisinungaling muli ang karibal mo. Binabati kita. Nakakuha ka ng 51% na shares ng Peace Hotel. Ako na pala ang bagong may-ari nito. Shanshan, ginawa ko ito para sa'yo. Pero si Kinfeng, ayaw tumanggap ng tulong. Hindi ko kasalanan yan. Zaobo, ano ba yung sinasabi mo? Ganito kasi yon. Ako ang nakiusap kay Zaobo na tulungan ka. Hindi ka lang lagi. Shanshan, nakakagulat na concern ka pa rin sa akin. Pero ang buhay ko ngayon, parang panaginip lang. Wow, Masakit, di ba? Panaginip. Anong panaginip? Ay naku, tama na. Tama na kayong dalawa. Hindi ko maintindihan kung ano na meron kay Kinfeng. Para hindi ka makalimot, Shanshan. Lily, huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo naman ang sinasabi ko. Nahihinis lang ako para sa'yo.
Kaya pala hindi rin niya ako nakalimutan. Ang tagal-tagal na natin hindi nakita, Lin Shanshan. Nakakagulat na kilala mo pa ako. Kaklase tayo noon. Mahigit 1 taon na kitang kilala. Akala ko, tulad mong matalinong estudyante. Hindi masyadong nakikipag-usap sa iba. Maganda yung litratong kanina. Gusto mo bang makita? Infeng, sabi ko sa'yo, bakit ba ganyan ka? Walang kagiting-giting. Lily, lasing ka na talaga. Nagsasabi lang yan ng kung ano-ano. Mukhang lasing na nga talaga si Lily. Ang hina naman ng tolerance mo sa ala. Hindi ako lasing. Totoo ang sinasabi ko. Noon, sila ang pinaka-perpektong couple sa klase natin. Laukin, paano mo naisipang umasa sa isang babaeng tulad ni Lin Shanshan? Isang diyosa na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Noon. Hindi ko talaga naisip. Ngayon, lalong huwag mo nang isipin. Tol, hindi kita sinisiraan. Pero si Lin Shanshan, nakalaan na para sa pamilya ko. Mag-asawa sila. Zaobo, tama na ang sinasabi mo ngayon. Sige, busog na rin ako. Waiter, bayaran na natin. Sayang naman, sandali lang ang pagkikita natin. Magandang gabi. Kabuang bayad para sa mesa. Kasama service charge. Ay 22,500. 20,000. Naku, 20,000 pagkain ang kinain ko. Ang mahal naman yan. Ako na. Hindi pwedeng ganyan, Shanshan. Ako ang manlilibre. Isang kainan lang to. Hindi pwedeng ikaw ang magbabayad. Hindi. Pwede bang i-charge na lang? Ako ang director ng Zhao Group. May partnership ang kumpanya namin sa hotel ninyo. Paumanhin po, sir. Pwede pong i-charge ang pagkain. Pero ang alak ay pribadong koleksyon. Hindi pwedeng i-charge. Bayaran ang 20,000. At ang pagkain ang i-charge ko. Zaobo. Shareholder ng hotel ang tatay mo, di ba? Pwede mo bang tawagan siya? Para tumawag dito. Nga, sa hinaharap, bibilhin at namamahalaan ng aming ginong Zhao. Ang hotel ninyo. Waiter. Mas mabuti pang huwag mo nang galitin ang magiging boss ninyo. Paumanhin na po talaga, sir. Wala po kaming narinig na shareholder na ang pangalan ay Zhao. Wala po talaga akong kapangyarihan para i-approve ang billing ninyo. Sandali lang, tatawag lang ako sa tatay ko. Zaobo, huwag kang mahirapan, hayaan mo akong subukan. Infeng, ang sasakyan ito, aabot sa 4 na milyon pataas, di ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam kung paano ipaliwanag sa'yo. Pero parang talagang akin ang sasakyang ito. Parang, Hintayin kong matulog at magising bukas, kung nandito pa rin ito. Infeng, mahigit 20,000 yan ah. Ikaw, huwag kang padalos-dalos. Tama siya, Laukin, hindi kailangan yan. Hinfeng, hanggang ngayon pa ba, nagpapanggap ka pa rin? Hayaan mo akong subukan. Subukan mo, ang baon mo sa isang buwan. Ayaw mo bang bilhin ang isang sako ng dog food sa bahay namin? Ngayon ka pa sumulpot para magpatawa? Servidor, Laukin, anong sinasabi mo sa kanya? hinahanap ko kasama ko sa shareholder ng tela. Kung may pangalan ba akong Kinfeng sa listahan? Kinfeng, ilan ba ang nainom mo? Dito? Ikaw, shareholder? Laukin, napakatawa mo talaga. Kinfeng, sigurado ka bang ayos ka lang? Siguro naman. Hindi alam ng tatay ko, hindi siya sumasagot. Hindi ka naman walang pambayad, di ba? Paano naman mangyayari yun? Huwag kang mag-alala. Wala lang akong masyadong cash. Kung talagang wala, tatawagan ko na lang si Ginoong Boss ko. Naalala ko, parang shareholder siya rito. Ano? Kilala mo rin si Ginoong Boss ko? Si Gu Jingchen. Panganay na apo ng pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Talagang siya na ang susunod na magiging amo ng pamilyang Gu. Malalim ang pinagsamahan namin, halos mamatay na ako. Muntik na kaming magkapatiran noon. Pasensya na, isang tawag lang, pupuntahan niya agad tayo dito. Matagal na tayong nakauwi. Bakit ang tagal ng serbidor na yon, hindi pa rin bumabalik? Baka niloloko lang ako ng sistemang ito. Na-detect, mayabang na naman kalaban mo. Nakuha mo ang gantimpala, network ng pamilya Gu. Ano naman tong gantimpalang to? Huwag mo akong takutin, di naman ako mapapalo. Ay, bossing ko, bakit hindi mo man lang sinabi na pupunta ka rito para kumain?
Bossing, si Kinfeng pala to. Totoo bang ikaw ang may-ari ng Peace Hotel? Sos Mario Sep, ang halaga nito ay bilyon-bilyon. Bakit hindi mo to sinabi sa amin? Paano nangyari yon? Paano naging konektado si Kinfeng sa Peace Hotel? Kahit na anong paaan? Boss, walang galang to. Paalisin ng security? Hindi na. Talaga bang siya ang may-ari? Dumating lang ako para sa reunion naming magkaklase. Kaklase ko sila, bigyan mo ng libreng pagkain. Ano po bang sinasabi ninyo? Bahay ninyo po ito. Kakain pa po ba kayo? Kung gusto ninyo, papaluto ako ng bagong sek, magbubukas ng konti. Hindi na. Busog na kaming lahat. Sige, alis na po ako. Tumawag lang po kayo kung may kailangan kayo. Kinfeng, ikaw talaga ang may-ari ng Peace Hotel. Laokin, isang baso para sa pagpapakumbaba ko. Akala ko mayabang ka, nagmukha akong tanga. Huwag mo isipin yon, masahehan kita ng paa. Huwag. Naku, Kinfeng, baka ikaw yung misteryosong prinsip mula sa mayamang pamilya sa mga nobela. Kinfeng, ano ang nangyayari sa'yo ngayon? Kailangan mo magpaliwanag sa akin. Shan. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam ang nangyayari ngayon. Ano ba ang nangyari? Pero huwag kang mag-alala. Kapag nalaman ko na, sasabihin ko agad sa'yo. Sige na. CJ, patawarin na kita ngayon. Okay. Dahil naayos na ang usapin sa bill, umalis na tayo. Sandali, biyaya na nagkita-kita tayong lahat. Paano kung pagkain lang gagawin natin? May kasunod pa ba? Maganda yan. Ilibre ko kayo sa Caesar's Palace. Anong say ninyo? Class President, ang Caesar's Palace. Libu-libong piso ang gastos bawat tao doon. Nahirapan ka sa bill, may pera ka ba dito? Hindi ba sinabi ko na kanina? Malapit na malapit ako kay Ginoong Gu. Sa Caesar's Palace, kailangan pa bang gumastos? Sa lipunan ngayon, ang mahalaga ang mukha. Kaya, hindi rin ako alis. Kumanta tayo pa magrelat. Mamaya, awit ako ng isang malakas na awitin para sa inyo. Noong araw, pang-apat ako sa Jiangqing Circle sa China's Got Voice. Kung hindi lang sobrang galing ni Chu Sheng noon. Nakapasok sana ako sa TE. Binabati kita, host. Nakuha mo ang master level singing skills. Ayos din to. Dahil sa sistema, mayroon na akong mga kakaibang bagay. Hindi pa rin ito sapat para makipagsabayan sa pamilya Lin. Di ko alam kung gaano katagal magtatagal ang sistema. Kailangan kong magmadali at suyuin si Zaobo, ang aking swerte. Shan, sumama na rin tayo. Makinig tayo sa mga boses nila, ano sa tingin mo? Ayoko sanang sumama, Kinfeng. Baka gusto mong sumama na lang sa aking pauwi ngayon? May mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Sa totoo lang, pumunta si Ginoong Boss Gu para humingi ng kamay ko ilang araw lang. Sa tingin ko, kung makikita niya agad ang tatay ko ngayon, baka magbago pa ang isip niya. Huwag naman. Bigyan mo naman ako ng mukha. Lahat sila sasama, bakit ikaw hindi? Zaobo, gusto mo lang magpa-impress. Kay Gu Jingshen, di ba? Gagamitin mo pa ako para dito. At Shanshan, sa ating relasyon, hindi mo na kailangang magsalita. Pagdating doon, uminom ka lang. Makipagkwentuhan, at tulungan mo ang dating kaklase na magpasikat. Oo, kung totoo may overhead, hindi na pagkaibigan ni Gu Jingshen. Bakit mo pa kailangan ang tulong ko para magpasikat? At Shanshan, sa ating relasyon. Hindi ito katulad ng relasyon mo kay Ginoong Bosco. Ginoong Bosco, nasaan ang aking mabuting kapatid? Gusto kong makipag-inuman sa kanya ng masaya. Ginoong Bosco, ako na ang unang inom. Sino ka ba? Ako si Xiaobo, mula sa angkan ng mga Zhao. Xiaobo. Siyempre, hindi ikaw ang hinahanap ko. Kapatid na Kinfeng, kung hindi sinabi sa akin na manager. Malamang umalis ka na naman ngayon. Sino ba tong to? Baka koneksyon ng pamilya Gu. Ako ang maghahanda sa Caesar's Palace mamaya. Walang uwing dilasing, lahat dapat tumunta. Lahat. Kilala mo si Kinfeng? Siyempre naman, siya ang tagapagligtas ng pamilya Qin namin. Opo. Noong panahon, ang ama ni Kinfeng pumunta sa Jiangcheng para tumulong sa baha. Iniligtas niya ang buong pamilya ko. Kapatid na Kinfeng, mula ngayon sa Jiangcheng. Kung may problema, sabihin mo sa Qin, ako ang bahala. Mamaya sa Caesar's Palace, kung libre kayo, sama-sama tayo. Yung nga pala, may ilang mesa pa akong bisita doon. Dadaan lang ako para batiin. CJ. Kinfeng,
Shanshan, naiintindihan ko na ang gusto mong iparating. Pupunta na ako. Hoy, ano ba yung pagmamadali? Magkikita-kita pa naman tayo mamaya, di ba? Sige. May iba pa akong lakad mamaya, hindi na ako sasama. Hoy, Kuya Bo. Hindi ka pwedeng hindi sumama. Kung hindi ka pupunta, wala talaga akong kumpiyansa sa sarili ko. Kinfeng, huwag mo akong balakin na pagtawanan. Dapat ang intensyon ko. Kahit para lang sa proyekto ng pamilya mo. Para sa pamilya mo, kailangan mong sumama. Boss, ang kotse mo. Sabi na, yang peking kotse mong inarkila lang, nakakahiya lang. Ikaw pa ang... Zaubo, anong klaseng paningin mo yan? Sabi mo peke ang kotse. Kung peke ang may bash na to, pupugutan ko ng ulo ang sarili ko. Pwede ba? Class President, ito ba yung sinasabi mo sa akin kanina? Na pekeng kotse lang ni Kinfeng. Ito yung bagong modelo. Mahigit 4 na milyon ang halaga nito. Impossible. Nakita ko mismo kanina. Isang peking kotse lang ang inarkila niya. Kumusta naman ang sasakyan mo na bago? Kumpara dito. Di na yan kailangan pang itanong. Ang mga kotse na ganito. Sa amin, wala yan sa ranking. Ngayon, pa sa mga meeting, dinala ng tatay ko ang kulinan at Bugatti Veyron namin. Ako naman, hindi ko talaga gagamitin ang 718 na to para lumabas. Bo, talagang magpapasalamat ako sa iyo ng husto. Tara. Kinfeng, hintayin mo ako. Di pa ako nakakasakay sa ganyan kamahal na kotse. Hoy, hintayin mo ako. Hintayin mo ko. Sasakay din ako. Bakit ba siya nagpapasalamat sa akin? Maligayang pagdating sa Caesar's Palace. Ito ba ang Caesar's Palace? Unang beses ko lang dito. Parang palasyo talaga. Kinfeng, par, hinintay na kita. Nakareserba na ang pinakamagandang pribadong kwarto. Salamat sa pag-asikaso, Boss Yu. Anong sinasabi mo, par? Mula ngayon, ikaw na si Kinfeng. Ay kapatid ko na sa dugo, si Gu Jingchen. Ang lahat ng akin ay sayo na rin. Gets mo? Huwag kang mahiya. Mamaya, pagpasok natin. Gusto nyo kung anong gusto nyo. Huwag nyo isipin ang gastos. Parang bahay nyo lang. Ay naku. Sech, di na ako tatanggi pa. Mamaya, ipakikilala ko sa'yo ang dalawa kong kaibigan. Boss Yu, meron pa akong sasabihin sa iyo ngayon. Ok lang, marami tayong oras ngayon. Mamaya na natin pag-usapan. Pasok muna. Putragis, swerte naman ng hayop na to. Atay ko. Ang hina talaga. O sige, ngayon naman, bigyan natin ng papuri. Ang pang-apat na nanalo sa Jiangcheng's Got Talent. Si Comrade Zaubo. Tara, kanta na. Teka. Pang-apat. Sa talent mo, hindi ka nga makakapasa. Sa high school arts audition Seryoso, hindi ako nagyayabang. Pero nung kasabayan ko, si Divason Fife. Sa competition, ako pa ang nagturo sa kanya kung paano umawit. Ang yabang mo naman. Pwede ka namang magsinungaling sa tropa. Pero huwag mo namang lokohin ang sarili mo. Natukoy ang pagmamayabang ng karibal. Gantimpala na ibigay. Automatikong text apprentice. Divason Fifi. Dalubhasa sa piano. Why, sa tingin ko maganda naman boses ni Bo. Aw, kumakanta ng kantang, yan tatay ko sa bahay. Pero wala sa kalingkingan ni Bo. Salamat ha. Nga pala, ikaw si Zhaubo, di ba? Swerte, kasi nandito ngayon si Divason Fife. Sa lugar ko. Malapit ka naman sa kanya, di ba? Ganito na lang, tawagin mo siya dito, para sama-sama tayong mag-inuman. Kanina, sinubukan kong magtuwas sa kanya, pero ayaw niya. Ang yabang naman ni Son Fife. Hindi niya binigyan na mukha si Ginonggu? Ako, dito lang naman sa Jiangcheng siya sika. Galing siya sa Maynila. At sa likod niya, may malalaking negosyanteng hindi kayang kontrahin ng pamilya Gu. Kaya malaking bagay na lang na uminom siya kasama mo. Bo, binibigyan ka ng pagkakataon ni Ginonggu. Hindi ba't malapit ka kay Son Fife? Tawagin mo na, kumanta siya rito. At magkakilala tayong lahat. Ginonggu, ikaw na kaya ang kumanta. Ginonggu. Sige, dahil masaya naman tayong lahat ngayon. At nasa lugar ko rin tayo, ako na ang mag-umpisa.
Akanta muna ako, okay? Okay, tara. Sino ang nagbukas ng original track? Ginoong Gu, ito ang tunay na boses. Nga, kung sumali si Ginoong Gu sa kompetisyon noon, ako'y magiging panglima na lang. Ayos, ayos, tama yan. Hindi pa namin naririnig kumanta si Kinfeng. Subukan mo. Marunong ka ba? Medyo konti lang. Laukin, huwag mong gamitin ang pagkakataong ito. Magpasikat ka. Di mo makanta ang Twinkle Twinkle Little Star. Magpapakita ka pa sa harap ni Ginoong Gu? Amateur lang tayong lahat dito. Hindi naman mga profesional. Lang sa saya. Anong magpapasikat ang sinasabi mo? Hol, kanta ka na. Para lang sa saya ang lahat. Kinfeng, ikaw na. Kinfeng, isipin mo mabuti. Ngayon, nakangiti si Ginoong Gu, pero pagkatapos mong kumanta. Kapag nagali siya, walang makakapagsalba sa'yo dito. Pasok. Ginonggo. Ano to? At Fee, bakit kayo nandito? May narinig akong matalikong kaibigan ang narito. Gusto ko siyang makita. Matalik na kaibigan? Pero itong gathering namin, pasensya na. At Fee, sino po ba ang tinutukoy ninyong kaibigan? Miss? Ribadong pagtitipon ito ng mga kaibigan. Baka nagkamali kayo ng pinuntahan? Sandali, Fee. Ikaw ba ang diva na si Sun Fifi? Diyos ko, si Sun Fifi ang diva talaga. Totoo pala, si San Fifi, ang di gaanong kilalang mga awit. Ang kaibigan kong tinutukoy. Ay, totoo nga. Diyos ko, nandito ang diva. At may matalik na kaibigan pa raw siya rito. Baka si. Bo, sabi nila close ka raw kay San Fifi. Nagkulab pa nga kayo sa music dati, di ba? Hala, hindi. Di kami close. Huwag kang makalat ng chismis. Ang humble mo talaga, Bo. Ano to? Bakit personal na pumunta si San Fifi? Baka talaga para sa akin? Pero hindi naman. Nakita ko lang siya nung grand opening ng company ng tatay ko. Nagbayad kami ng malaki para umattend siya. Yun lang, wala nang iba. Sao, halika rito. Halika. Fiji, hanap ka pala. Akala ko nagbobola ka lang kanina. Pasensya na, di ko alam na totoo pala. Halika, dito. Fiji, bakit di mo man lang sinabi na pupunta ka? Sana inasikaso kita. Master, bakit di mo sinabi sa akin na lalabas ka? Ang tagal-tagal na nating di nakita. Master, Sandali, Fiji, ibig sabihin. Kilala mo si Kinfeng. At tinatawag mo siyang master. Kinfeng. Alam mong, crush ko sa Fifi. Bakit di mo sinabi sa akin? Ako, so, ang old friend na sinasabi mo, si Kinfeng, di kaya tinulungan din ng tatay niya? Ano ba yan, ang gulo? Simple lang ang buhay ng master ko. Nung sumali ako sa The Voice, siya ang nag-ayos ng gitara ko. Marunong din pala siyang mag-ayos ng gitara. siguro. Ayos. Mamaya, pupunta ako sa bahay mo para magpaayos ng gitara. Tingnan natin kung ilan pa ang sekreto mong itinatago sa akin. Ano bang master dyan? Huwag mo akong biruin. Alam ko lang. Konti. Sa pagkanta. Kung konti lang alam mo, edi wala nang punay na eksperto sa buong industriya ng musikang sino. Grabe, napuri ng isang diva. Kinfeng. Gaano ba talaga kalalim ang alam mo sa musika? Bakit ngayon lang kita nakita? Kinfeng, sa susunod mong concert, bigyan mo naman ako ng ticket. Pwede bang magpa-autograph sa'yo, di ba? Kaklase ni Kinfeng kayo, di ba? Sige. Pag ako na ang nag-concert, i-sits kayo lahat, tapos kasama niyo ako sa stage para kumanta. Ang saya naman. Fiji, dahil masayang-masaya tayo, baka naman pwedeng makarinig ng awit mula sa'yo? Pasensya na, Ginunggu. Inaalagaan ko pa ang boses ko ngayon. Hindi talaga ako makakanta. Ayos lang. Hintayin na lang namin ang concert nyo. At doon namin pakinggan ang ganda ng boses nyo. Fiji, Salamat sa pag-unawa, Ginunggu. wala yun. Hayaan na lang nating si Kinfeng ang kumanta. Si Fiji na lang ang maging hurado. Nga, hindi ko pa talaga naririnig kumanta si Kinfeng. Gaano ba talaga kagaling si Kinfeng? Sa musika. Pakanta naman siya. Master, kaya mo ba? Pwede akong maging backup singer.
Ano ba? Parang hindi nyo alam. Ang galing ni Kinfeng. Sa musika, Huwag mo naman akong pagtripan. Talagang hindi ako madalas kumanta. kung sabi ni Fiji, napakagaling mo sa musika. Kinfeng, huwag kang mahiya. Kumanta ka naman para sa amin. Isa lang, para makita naman ng lahat ang tunay mong galing. Sige, kakanta ako. Talon sa gusali. Kinfeng, anong ginagawa mo? Talon sa gusali? Anong kanta yan? Ang pangit ng pinili mong kanta. Mas maganda pa yung kinanta kanina ni Zaubo. Naiinis na ko. Ayaw ko rin, pero ito lang ang naaalala kong tono. Si Kinfeng ang kumanta nito. Grabe, ang galing. Ang ganda ng pagkakagawa, tong lalaking to. Paano nangyari yon? Sabi ko na magaling kumanta, tong lalaking to. Ang hirap ng problemang to, Kinfeng. Mahirap nga talaga tong problemang to. Pero kailangan mong mag-isip ng baliktad. Tapos ay back-solve mo lang. Tingnan mo. Ayan, na-solve na. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Naiintindihan ko na. Ang galing mo talaga, Kinfeng. Ilang salita lang, naliwanagan ako. Hindi naman ganoon kagaling. Nasa iyo lang talaga yung dati. Naipit ka sa maling paraan ng pag-isip. Naniniwala ako. Kapag mas pinag-isipan mo lang ng mabuti, kaya mo rin tong ma-solve. Ano iyon? Natatakot ka ba sa akin? Hindi naman. Naiisip ko lang, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Paano naman naging ganoon? Wala nang ibang mas karapat dapat sa iyo kaysa sa akin. Sana nga. Sana balang araw. Makatayo ako sa tabi mo. Sana rin. Tanggapin ako ng tatay mo. Naniniwala akong kaya mo iyon. Hindi. Shanshan, lumaki kang mayaman at komportable. Ang ganda ng buhay mo. Hindi mo naiintindihan. Para sa mga katulad naming ordinaryong tao, ang pag-ahon sa buhay ay napakahirap gawin. Parang nabuntis ang tenga ko sa ganda ng boses mo. Grabe, Kinfeng. Ang galing mo palang kumanta. Noong estudyante pa tayo, lagi kang kasama. Ngayon ko lang na-realize, baka nahihiya ka lang noon. Hindi. Noon talaga, di ako magaling. Kamakailan ko lang natutunan. Ang humble mo naman, kung yung simpleng pagkanta mo lang yan. At ganyan na agad ang kalidad, para akong ordinaryo sa harap mo. Parang walang talento akong wala. VJ, huwag mo naman akong biruin. Ang galing talaga ng sistemang to. Bigla na lang binigay sa akin ang boses ng isang master singer. Dati, di ko mahanap ang tono. Ngayon, parang natural na lang. Sakto na sakto ang kanta. Parang hawak ko na. Hindi ko inaasahan, Bro Kinfeng, na may ganyan ka palang galing sa musika. Bilang kuya mo, talagang hats off ako sa'yo. Kinfeng, ang ganda talaga. Dapat mag-artista ka na. Puro emosyon, walang teknikalidad. Ang isang suicide drop na kanta. Kinfeng, may pinagdaanan ka talaga. Kinfeng, ano ba talaga ang nangyari sa iyo nitong mga nakaraang taon? Kahit ano pa ang mangyari, walang makakapigil sa na puntahan ka. Lahat iniisip kung gaano ako kataas lumipad. Si Shanshan lang. Ang iniisip niya kung pagod ba ako sa paglipad. Shanshan, huwag kang mag-alala. Matatapos ko ang challenge ngayong gabi. Sigurado akong papayag. Ang tatay mo. Boss, dumating na sina Ginoong Zhang. Sabihin mo pumunta sila rito, sa labas ng tindahan natin. May 2 bagong kotse. Naagawan ng parking sina Ginoong Zhang. Kung illegally parked lang. Tawagan na lang ang may-ari. Pero bago na bago ang mga kotse, walang plaka. Walang nakalagay na contact information sa loob. At saka,
Ang mga kotse na yon ay Kulinan at Bugatti. Sa level ng mga luxury car na yan, posible bang hindi mahanap ang may-ari? Hala, dumating na ang sistema ko. Ay sorry po. Sakin po yung dalawang kotse sa harap. Kung nakakaabala, pakialis na lang po. Salamat. Ano ba yan? Kiret at Bugatti? Sinasabi mo bang sa yung dalawang luxury car sa labas? Nga, Feng, sobrang A mo na. Sinasadya mo ba to sa akin? hindi naman, bakit ko gagawin yon? Kung hindi mo ako target, bakit lahat ng ipinagyayabang ko? Ginagamit mo pa ipahiya ako? Parang buong araw akong nasa ilalim ng anino mo. Ayoko na. Uwi na ko. Hi Bo, huwag kang umalis. Feng, ang sama mo naman, sunod-sunod ang patama. Susuko na ko, okay? Pangako, hindi na ko. Mag-isip pa kay Lin Shanshan. Kung ganun lang pala, Bo, sige umalis ka na. Feng, wag mo naman akong ganyanin. Tulungan mo kapatid ko, iparada mo yung sasakyan niya. Sa aming exclusive EIE parking. Sandali. Gu, inimbita mo ko dito ngayon? Hindi lang pa ipahiya ko, di ba? Naku Zhang, anong ginagawa mo rito? Zhang, anong hangin ang nagdala sa'yo? Segsh, Zhang, kapatid, mamaya na. Kanina pa akyat, may sasabihin ka daw sa akin? Noong unang kita pa lang kita, alam ko na kung ano ang sasabihin mo. Ang sitwasyon namin ni Shanshan. Hindi kasing simple ng iniisip mo. Yung lalaki, nagmamadali rin siyang makipag-ugnayan sa pamilya Lin. Isa siya sa mga anak mayaman na natalo ko noon. Ngayon, hindi ko basta-basta masasabi na ibibigay ko na lang sa iyo si Shanshan. Unawain mo naman ako, par, at sa larangan ng pag-ibig, paang digmaan. Kung maayos natin mapag-usapan, ito ngayon, pagdating ng panahon, sa kasal ninyo ni Shanshan, ako ang unang magbibigay ng taos-pusong pagbati, at may dagdag pa akong malaking regalo. Pero kung hindi tayo magkakasundo, ikaw na ang bumabati sa amin. Ang huling boss ng Dongjon ngayong gabi, darating na. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Ginoong Zhang, ibig sabihin ba nun? Yung Bugatti at Kulinan na nakaparada sa parking space ko, rinenta rin niya yon? Ginoong Zhang, ang tiyakin ko lang sa inyo, nung pumunta siya dito ngayon, si Qin Feng, talagang peking sasakyan lang ang dala. Sinusumpa ko sa aking mga mata, yan ang totoo. So ang sinasabi mo, peki yung Bugatti ng kapatid ko sa baba? Ginoong Gu, huwag niyo akong ipahama. Hindi ko kaya ang lahat. Walang problema, Zhaobo. Sabihin mo lang ng malinaw. Tungkol sa sasakyan, hula ko. Umayos Kifeng, may balik na sasakyan sa saan. Hilonggu. Yung mga EIE parking space sa Caesar's Palace, napakahalaga. Paano natin basta-basta sasayangin ang dalawa? Dahil lang kay Qin Feng? Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gumalaw? Hindi po. Siya ang kapatid ko. Ang pamilya Qin, naging malaking tulong din sa pamilya Gu. Kahit dalawang parking space pa yan, kahit bumili ako ng Bugatti pa sa kanya, ano ngayon? Naku po, ang galing magyabang nitong si Ginoong Gu. Yung Bugatti supercar yan. Hindi basta-basta ipinamimigay. Pero bakit walang reaksyon ng sistema ko? Dapat kalaban ko to sa pag-ibig. Baka totoo nga lahat ng sinasabi niya. Ita, Kahit hindi ko maintindihan ang buong kwento sa pagitan ninyo, o kung anuman ang nangyari noon, kitang-kita ko naman, na target mo talaga si Qin Feng. Kots lang yan. Kung hihingi ang master ko, pwede ko rin siyang bigyan ng isa. Ang yabang ni San Feifei. Pero Fiji, huwag mong kalimutan, nasa Jiangcheng Circle tayo. Hindi ako matatakot. Hoy, Fiji, hinay-hinay lang. Zhaobo, sa susunod, kung mangangamba ka pa sa kapatid ko, magiging kalaban mo na ako. Hindi na po ako ulit, Ginoong Gu. hindi pwede. Kung mapapatuloy si Xiaobo sa pagiging tuwad, paano matatapos ang Dongjon? Kailangan tulungan si Boje na maging matapang. Boje, noong reunion natin, sinabi mo sa akin na bumili ka ng mansion sa Xuan Yulipin. Totoo ba yun? Sinabi ko ba yun? Bakit mo naitanong? Eh bakit kailanman hindi kita nakita doon?
Naku, Kinfeng, kailan mo to binili? Ang bahay sa Tsuan Yipin, ikaw pala ang hunay na mayamang nakatago. Hala, totoo ba? Totoo ba to? Boss, pwede pa ba akong magpanggap na kaibigan mo? Paano nangyari ito? Hindi ito possible. Dati, pulubi lang to. Saan galing ang pera niya? Para makabili ng mansyon sa Tsuan Yipin, ang susi ng kotse mo. Nakapark na po sa private parking space ninyo. Kapag kailangan nyo, tawag lang po kayo. Salamat, nagpapagod ka. Bo, ang ganitong klaseng sasakyan para sa'yo. Parang laruan lang yan, di ba? Kinfeng, yung dalawang super luxury car. Talagang sayo. Narinig ko dati, binili ng tatay mo. Ng private jet para sa'yo, totoo ba? Ako pala ang tanga. Lahat ng pinagyayabang ko. Talagang meron si Kinfeng. Totoo lahat. Kinfeng, kailan ka talaga bumili? Ng bahay sa Tsuan Yipin? Bakit hindi kita nakita doon? Hindi mo man lang sinabi sa King. Dati talagang mahirap ako. Pero swerte lang talaga. Noong nagtitinda pa ako sa bangketa, may isang tao na nagpalit ng Bitcoin niya sa cash ko. Sobrang mura ang benta niya. Tapos pagkatapos, sino mag-aakalang tataas ng ganito ang Bitcoin? Kapatid na Kinfeng, kaya pala bigla kang yumaman. Ang swerte mo, sobrang swerte talaga. Nitong mga nakaraang taon, ang halaga ng Bitcoin, tumaas ng libu-libong bises. Talagang napakaswerte mo. Swerte lang talaga. Binilhan ako ng tatay ko ng may batch. Nakatira ako sa Tsuan Yipin. Meron pa akong mahigit 1,000 Bitcoin. At kaibigan ko pa ang isang sikat na diva. Ay naku, sumobra na ito. Parang nababaliw na si Zaobo ah. Tangina, bobo talaga ako. Si Zhaobo. Swerteng-swerte lang talaga ako. E di, magiging magkapit-bahay na tayo. Nga, Sites na. Yung munting eksenang ito. Dito na muna tayo tumigil. Tara, tagay muna tayo. Tara, isang tagay, ano? Tama ka diyan. Tuloy ang awitan, walang uwing hindi lasing ngayon. Tagay, tagay, tagay. Ang saya-saya ng vibe ngayon. Sige, ako na lang kaya ang kumanta. Para mas masaya, ano? Shanshan, dahil sinabi mo naman na ang saya ngayon, bakit hindi ikaw at si Kinfeng ang magduet? Ay, hindi ako pwede. Ang galing kumanta ni Kinfeng. May iwan lang ako. Feijai, ikaw na lang kaya ang kumanta kasama ni Kinfeng. Anong kinakatakot mo? Alam naman ng lahat na si Shanshan ang sikat na sikat. Sa school noon, first class ang boses. Nakakanta ko na nga si Kinfeng ng maraming beses noon, pero sa sitwasyon ngayon, sa tingin ko, hindi ako ang pinakaangkop na makakanta kasama ni Kinfeng. Nga, gusto rin naming marinig kung ano galing ang inyong dalawang Kinfeng. Sobrang nakaka-impresyon yun. Kuya Gu, mabait ka. Malaki ang puso mo. Ang sweet nila. Parang sila ang talagang ginawa para sa isa't isa. Ay, ang sarap panoorin. Ang sarap-sarap, ang sweet-sweet. Di ko inaasahan na tong si Kinfeng ay magaling pala sa pagliligaw. Ano ba ibig mong sabihin? Lasing ka ba, Kuya Gu? Di mo ba nakikita? Yang tinatawag mong kapatid na to
At si GNG, Lin, nagkakagusto sa isa't isa. Malapit na malapit. Iano naman kung ganoon? Isang ordinaryong tao na di naman kilala. Lakas ng loob mong makipag-agawan sa apat na ginoo ng Jiangcheng. Gu Jingchen. Kung di ka nahihiya para sa kanya, wag mo na akong isama. So, Kuya Zhang, ang sinasabi mo ba? Ay mababa ang tingin mo sa kapatid ko? Kuya Gu, gusto ko lang mabait na paalalahanan ka. Minsan kasi, hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Huwag kang mag-alala, Zhang. Kilala na namin ang isa't isa mula pa noong bata pa kami. GNG, Lin. Kung ganyan ang sinabi ni Qin Feng, dahil limitado ang nakikita niya. Pero bakit ikaw ang nagsasabi ng ganyan? Kuya Zhang, sa tingin ko, ang pag-ibig hindi pwedeng pilitin. Qin Feng, sang-ayon din ako sa nararamdaman mo para kay Shanshan. Pero, tungkol sa kasal niya, bilang kuya mo, kailangan kong sumunod sa pamilya. Maliban na lang kung maipakita mo. Mas mayaman ka kaysa sa pamilya Gu, o may kapakinabangan. Kung hindi, mahihirapan kahit si GNG, Lin mismo, na piliin ang gusto niya. Si Jilin, ang tatay niya, di rin papayag. Kaya ayaw kong dahil dito. Masira ang samahan nating magkakapatid. Tama ka naman. Kahit na meron akong share sa isang hotel. At ilang mamahaling kotse. Kung ikukumpara sa kayamanan ng pamilya ni Shanshan, parang wala pa rin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para tulungan ulit ako ng sistema. Qin Feng, hindi kita minamaliit. Pero ang kapangyarihan ng apat na dakilang pamilya ng Jiangcheng, baka hindi mo kayang isipin. CJ. Mabuti. Halika, Kuya Zhang, dahil kalaban mo rin ako sa pag-ibig. Ipakita mo kung paano magyabang ang ginoong boss. Gusto kong malaman. Gaano ba talaga kayaman ang pamilya mo? Kumpara sa pamilya Lin? Ang pamilya Gu, hindi pinakamayaman sa Jiangcheng. Pero nangunguna pa rin sa top 3. Yung mga kumpanya at ari-arian ko lang sa personal na pangalan. Meron na akong mahigit 10, at ang halaga ay nasa bilyon. Ang kapangyarihan ng pamilya ko ay tiyak na mas malakas kaysa sa akin. Halimbawa, ang tatay ko, kamakailan lang ay bumili ng isang mansyon sa Europa. Ayaw talagang mamayamang lahat. Hindi ko talaga maaabot ang ganoong imahinasyon. Pero bakit walang abiso ang sistema? Baka totoo lahat ng sinabi ni Ginoong Gu. Nakakainis. Kung hindi siya magyayabang, paano kikilos ang sistema ko? Kailangan ko pa bang siya ang hanapin? Qin Feng, hindi kita sinasadya. Gusto ko lang ipaalam sa iyo ang ilang bagay. Hindi ito parang pelikula, sa mga kasal na malalaking pamilya. Halos hindi nangyayari na pinapayagan ang mga kabataan na magkaroon ng kalayaang pumili ng sarili. Kaya, Okay lang, alam ko. Noon, ang dahilan kung bakit kami naghiwalay ni Shanshan ay dahil din kay Tio Lin. Binibining Lin, anong meron sa basurang ito? Sa ganda. Katumbas ko si Wuyanzu. Sa yaman, hawak ko ang kalahati ng mga bahay sa Blue Jacaranda by subdivision. Anong kaya niya sa akin? Qin Feng, kahit anong mangyari, dapat mong malinaw na makita ang agwat natin. Ding, nakita ng sistema na nagmamayabang siya. Nagbibigay ang sistema ng gantimpala para sa iyo. Qin Feng, kahit anong mangyari, dapat mong malinaw na makita ang agwat natin. Ginoong Zhang, ikaw ang nagpalinaw sa akin. Nang agwat ko sa inyong mga malalaking pamilya. Nahihiya talaga ako ng sobra. Ginoong Zhang, siguro napakahusay mo, no? Sakto lang. Nitong unang kalahati ng taon, nakipagnegosyo ako sa Middle East. Hindi kalakihan ang kinita, sapat lang para sa pribadong eroplano. Tamad pa rin talaga ako. Ding, nakita na nagmamayabang siya. Nagbibigay ang sistema ng gantimpala. Natanggap na ang pribadong eroplano. Na-receive na ang oil field sa Middle East. Ginoong Zhang, ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Ganun lang, wala yun. Ginoong Gu. Ika-4 na taon na ng pagtitipon ng 4 na binata ng Jiangcheng. Ang kwarto ay nakareserba na sa katabing private room. Kulang ka na lang talaga. Di mo ba nakikita? Kasama ko tong kapatid ko? Mamaya na. Hindi, ayos lang, Ginoong Boss Gu. Pwede kaya akong sumama sa inyong dalawang mga boss?
Para masilayan ang kagandahan ng apat na boss ng Jiangsheng Circle. Sa akin, walang problema. Ginoong boss lang. Ikaw? Qin Feng, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano talaga. Ang buhay namin ng apat na boss ng Jiangsheng Circle. Salamat sa inyong dalawang mga boss. Sa wakas, nakasabay na rin. Kanina pa lang, si Ginoong Boss Jiang. Ang dami ng binigay na biyaya sa akin. Ngayon, may dagdag pang dalawang mayayamang boss. Hindi ako tutol na makipag-usap ka sa kanila. Pero dapat handa ka sa isip mo. Ano ba ang ibig sabihin ng handa sa isip, Ginoong Boss Gu? Ang mga boss na yan, lahat mayabang at mapagmalaki. Sa estado mo, malamang patuloy kang babastusin at hahamakin nila. O kaya'y lalaitin ka. Ayos lang yon. Ang inaalala ko, baka lahat sila. Katulad ni Ginoong Boss Gu, na napakabait at mapagpakumbaba. Paano na lang ako makakakuha ng mga bagay mula sa sistema? Shanshan, hintayin mo muna ako dito. Kapag lumabas na ulit ako, naniniwala ako. Wala nang makakapigil sa atin. Ginong Boss Wang, Ginong Boss Lin, Ginong Boss Gu. Tingnan kung sino ang dala ko. Boss Gu, tagal nating di nakita. Nga, tagal na. Sino to? Ito si Qin Feng. Siya ang kaibigan ko, ni Gu Jingchen. At ng buong pamilya Gu. Itinuturing ko si Qin Feng, na parang tunay kong kapatid. Kaya sa pagtitipon natin ngayon, isinasama ko siya. Sana okay lang sa inyo. Okay lang. Okay lang, Ginoong Boss Gu. Ang formal mo naman. Kung kapatid mo siya, kapatid din namin yan. Upo kayo, upo na lahat. Naalala pa ba ninyong lahat ngayon ang 4 na taong isang beses na pagtitipon natin? Naalala pa ba ang pinag-usapan natin 4 na taon na ang nakalilipas? Siyempre naman, naalala ko. 4 na taon na, sabay tayong humingi ng kamay sa pamilya Lin. At noon din, nagtayaan tayo. Sino man ang pinakamatagumpay. Siya ang pakakasalan niya. Sa 4 na taon, walang nangyaring kasal sa pagitan ng Gu at Lin. Bakit di natin subukang magtayaan ulit ngayong taon? Grabe naman kayong apat na boss ng Jiangsheng Circle. Ang pakikipag-isang dibdib kay Lin Shanshan, tayaan lang pala. Mukhang naalala pa rin ninyong lahat ang tayaan noon. Kaya nga ako pumunta rito, para pag-usapan yon. Yung tayaan, may mga konting pagbabago lang. Mukhang gusto mong umatras, Gu? Hindi. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, sa pagtatalunan para sa puso ni Ginang Lin. Bukod sa amin 4, may isa pang idadagdag. Sa mga nandito ngayon, bukod sa amin 4. Siya na lang yung natitirang lalaki, di ba? Hala, Gu. Hindot ka, gusto mo isali ang sira ulo sa pagtatalunan namin para kay Ginang Lin? Ama, at sa tingin ko, siya pa ang may pinakamalaking sansa. Sabi ko sa inyo, nahulog na ang loob ng binibini sa kanya. Lintek, may lagnat ka ba? Paano mo maihahambing yung gago sa atin? Wala namang problema, tao din naman siya. Hindi naman tayo mas mataas sa kanya, Gu. Hindi ko sinasabing mababa ang tingin ko sa tagapagligtas mo. Pero sa tingin ko, huwag muna tayong magmadali sa pagdedesisyon. Tama siya, nakasalalay dito ang aming reputasyon. Hindi lang ito kahihiyan para sa atin, kundi pati na kay Ginang Lin. Mukha nga. Ayaw niyo sa akin. Hindi lang ayaw. Pinapayuhan kita, par. Babala ko sa'yo, naghahanap ka ng away. Ama, hindi mo kaya ang level ng laban namin. Mas mabuti pang umuwi ka na sa squatters area mo. Kung sasabihin kong talagang sasali ako, ano pa ang magagawa mo? Hinahamon mo ba ako? Hindi. Hinahamon ko kayong tatlo na nakaupo dito. Hoy, Ginonggo, ang kaibigan mo bang ito? Parang hindi pa nakakita ng mundo? Hindi kaya niyang maintindihan ang pang-4 namin. Ang kapangyarihan ng Jiangsheng Circle. Hindi ko naman nararamdaman na ang 4 namin ay may tinatawag na kapangyarihan.
Parpareho lang tayong tao. Sa akin, parpareho lang tayo. Nagkikita-kita lang tayo para kumain. Bakit kailangan gawing ganito katigas ang hangin? Ganito na lang. Patawagin ko ang waiter, magpakuha tayo ng alak. At mag-order pa ng ilang putahe. Ano sa tingin mo? Hoy Kin, nag-o-order ka pa talaga ng pagkain? Parang hindi ka nadayo. Ginoong Zhang, baka nagkakamali ka. Tungkol sa alak na ito, hindi ko naman sinabing kayo ang magbabayad. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang mag-anyaya sa pagkain na ito. Tama. Totoong napakaganda ng Caesar's Palace. Pero pagdating sa mga inumin, kumpara sa amin sa Peace Hotel, medyo kulang pa ng konti. Ganito, papuntahin ko ang head chef ng Peace Hotel. Personal na lulutuin ang aming mga specialty dishes para sa inyo. At magdadala ng red wine, ano sa tingin nyo? Ang head chef ng Peace Hotel, kaya mo bang utusan? Sa pagsasalita mo, parang ang head chef ng Peace Hotel ay sunod-sunuran sa'yo? Wala lang, pero yung maliit na yung may-ari ng Peace Hotel. Mayroon akong 51% na share sa Peace Hotel. Kaya, ang hotel na ito, sa akin. Ginoong Boss Gu, yang itsura niyang mukhang pulubi. Tapos sasabihin may 51% siya ng shares sa Peace Hotel. Naniniwala ka ba? Hoy! Laowang! Lumabas ka at mag-overtime. Dobling sahod. Huwag kang mag-alala, boss, papunta na ako. Pinacheck ko na sa aking personal assistant ang mga datos mo. Isa ka lang na ordinaryong graduate. Kahit na top ka sa National College Entrance Exam noon. Ano naman ngayon? Mukha ka pa ring dukha. Ginoong Boss Gu, huwag kang maniwala sa kanya. Sabi lang niya yun. Ano bang dahilan niya para lokohin ako? Ginoong Boss Gu, napakatanga mo talaga. Ganoon ka lang magtiwala? Baka naman, peke rin ang kwento niya na siya ang nagligtas sa buhay mo. Tungkol diyan, ako ang huhusga. Wala kayong karapatang utusan si Gu Jingchen. Mukhang alam na alam ng mga ginoong boss na to. Na peke lang ang mga achievements nila. Pero si Ginoong Boss Gu talagang may talino. Tia Orhang, magdala ka ng alak. Ginoong Boss Gu. Paano ba yan? Ang bilis dumating ng alak? Ginoong Gu, dumaan lang yung head chef ng Peace Hotel. 2 minuto pa ang pagbrede ng alak nila. Pinapasabi sa inyong lahat. Papasukin mo siya. Mga Ginoo, ako si Wang Jianfeng, ang head chef ng Peace Hotel. Boss, mabilis ba ang dating ko? Ano? Ano ang tawag mo sa kanya? Nakalimutan kong ipaliwanag sa inyo. Siya ang may-ari ng Peace Hotel, si Ginong Qin Fengqin. Pero, may ganito ka palang kalakasang background. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Wala po akong gaanong alam, at kung para sa kayamanan ninyo. Parang kusing lang talaga ito. Huwag mong sabihin yan. Ako, nakaasalan sa pamilya at background. Iba ka, halika. Mapagpakumbaba, mabait, at nag-aalaga pa ng mga kaibigan. Iyan ang tunay na asta ng isang totoong mayaman sa Maynila. Inutusan kita kanina na dalhin dito ang mga pinakamahusay na alak. Nadala mo na ba? At yung mga specialty dishes natin, dala mo ba? Para matikman ng mga ginoong ito. Sige, kukunin ko na lang. Isa kang shareholder ng Peace Hotel? Nakatira ako sa Jiangcheng, pero di alam na may Ginong Qin na ganito kalakas. Parang nasayang lang ang mga taong ko rito. Halika, Ginong Qin. Inom tayo, per. Mag-inuman tayo, par. Maliit na tagumpay lang yan. Hindi pa rin ako makakapantay sa mga nandito. Okay na yan, may kunting pagka-humble ka naman. Magagamit ko pa tong mga to. Magpapakumbaba muna ako pansamantala. Mga kaibigan, kahit ako ang nag-anyaya sa inyo sa hapunang ito, karaan lang makasama ang 4 na ginoo ng Jiangcheng. Ngayon, ako si Qin, ito ang aking tagay para sa inyo. Seg. Sa hinaharap, maging sa negosyo ng hotel. O sa iba pang negosyo, umaasa ako na kayong 4 na kuya ay magiging suporta sa akin, ang inyong nakababatang kapatid. Ginoong Qin.
Magkapatid tayong lahat dito. Sabihin mo lang ang anumang kailangan mo sa hinaharap. Tutulungan ka namin kung kaya namin. Kanina hinahamak pa nila ako. Ngayon, nang malaman nilang ako ang may-ari ng Peace Hotel. Bigla na lang akong tinawag na kapatid na Kin. Okay. Nakainom na tayo, pag-usapan naman natin ang seryosong bagay. 4 na taon na ang nakalipas mula nung huli tayong magkita-kita. Pag-usapan natin ang nangyari nitong 4 na taon. Matagal ko nang naririnig na ikaw, Ginoong Zhang, sa Jiangcheng, ay isa sa mga pinakamayaman. At binili mo pa raw lahat ng luxury villas dito. Totoo ba yan o hindi? Magkapatid tayo, walang ako at ikaw sa atin. Kung gusto mo talaga, pwede kitang bigyan ng isa ngayon. Talaga? Kung totoo yan, baka kailanganin ko nga talaga ng isa. Ang galing, narinig naman ng lahat na pakitang tao lang yon. Qin Feng, nagbibiro lang yan. Kung gusto niya, kaya kong ibigay sa kanya ang isang unit. Mga magkapatid tayo, bakit pa tayo maghihiwalay ng iyong akin? Kung talagang gusto mo, ibibigay ko na sa iyo ang isang unit. Sige, ibigay mo na lang sa akin, ibang bagay na lang. Seryoso pala si Kuya Zhang na ibibigay ang villa kay Qin Feng. Wala kaming masasabi. Talagang may lakas ng loob si Kuya Zhang. Bakit ba ako nagpapangga? Binigyan na ako ng paraan para bumaba, pinilit ko pa ring magyabang. Hay naku! Kung talagang gusto ni Qin Feng ng villa, walang problema yan, pa sa akin. Parang isang balahibo lang, yan sa siyam na baka. Pero baka matagalan lang ang proseso. Hay, nagbibiro lang ako. Oh, seryoso ka pa talaga? Mahilig pa rin talaga magbiro si Qin Feng. Pero, totoo lang, balak ko talaga. Ipagbili ang mga ari-arian namin sa bahay. Di ba binilhan ako ng tatay ko ng luxury cruise ship? Balak ko nga itong gamitin para maglibot sa mundo. Napansin ang iyong kaiba sa pag-ibig. Si Zhang Tiandi ay nagmamayabang. Nai-release na ang gantimpala, luxury cruise ship na nagkakahalaga ng 10 bilyon. Ayos, nahuli na siya. Mukhang may bibili ngayon ah. Totoo ba, Yundi? Ang laki talaga ng kamay ni Ginoong Boss Zhang. Cruise ship agad ang binigay. Maliit na bagay lang yon, paang balahibo sa siyam na baka. Naiinggit talaga ako sa'yo, Kuya Zhang. Nga pala, nabalitaan ko yung custom mo sa Europe, ang mahal siguro noon? Wala yon. Sa totoo lang, matagal na akong hindi interesado sa pera. Mas gusto ko ang proseso ng paggawa ng pera. Kasi sa mundo na ito, parang wala namang hindi ko kayang bilhin. Mas importante sa akin ang mga koneksyon. Sa mga negosyo at nasa kapangyarihan, dapat mong malaman, sa panahon ngayon, hindi sapat na may pera ka lang. Kailangan mo rin ng kapangyarihan. Tama ang payo mo, Kuya. Mukhang marami pa talaga akong kailangang matutunan sa'yo. Bakit mo pa kailangang sabihin? Mamaya na lang. May dinner pa ako kasama ang malaking boss, sobrang busi. Ding, sistema, nakadetect ng kalaban sa pag-ibig. Si Lin Dongyun ay nagsasabi ng malalaking salita. Ang iyong gantimpala. Nakamit, pakikipag-ugnayan sa lipunan at koneksyon sa mga leader. Naku, si Mayor Chen, biglaan kang may oras para tumawag? Yung regalo ko kanina, baka na-return? Mayor Chen, ano po ang kailangan ninyo? Sino ka ba? Ah, ako po ito. Si Xiao Lin, si Lin Dongyun. Xiao Lin? Ah, kasama mo ba si Qin Feng sa pagkain? Pakikuha mo nga siya ng telepono. Ah? Hindi po, Mayor Chen. Ako po ito. Ako si Xiao Lin, si Lin Dongyun. Huwag mo abalahin ang importante kong usapan. Pakikuha mo nga agad si Qin Feng. Sa kanya ako kailangang makausap. Qin Feng, Mayor Chen, ito po. Sa akin po kayo tumawag, di ba? Si Qin Feng ang hinahanap ko. Pakibigay mo sa kanya ang telepono. Qin Feng, Pasensya na po, sa akin po ang cellphone na ito. Hello, Mayor Chen. Ang tagal nating hindi nagkita. Mayor Chen. Ay hinahanap si Qin Feng? Impossible to. Sigurado ka bang hindi nagkakamali? Mayor Chen mismo yon. Siguradong sigurado ako. Talagang si Mayor Chen ang nasa kabilang linya. Ano ba yan? Kilala rin pala ni Mayor Chen, tong taong to? At parang close pa silang magkaibigan?
Kumakain ako sa labas ngayong tanghali. Ganito na lang mamayang gabi. Susunduin kita sa kotse. Tapos magkukwentuhan tayo ng matagal. Ano sa tingin mo? Hindi lang close. Tinanggihan pa niya ang imbitasyon ni Mayor Chen. Baka naman kasi. Hindi talaga importante para kay Kinfeng ang ganoong klaseng imbitasyon kasi iba-iba naman ang koneksyon at kakayahan ng bawat tao. Ano ba ang ibig mong sabihin, Ginoong Gu? Wala lang. Nabitawan ko lang. Paumanhin sa inyong lahat. May tumawag sa akin sa gitna ng kainan. Pero si Mayor Chen kasi ang tumawag. Mabuting kaibigan, kailangan sagutin. Close ka pala kay Mayor Chen? Bagong kaibigan mo ba siya? Hindi lang close kay Mayor Chen, kaibigan ko rin siya. May connection din ako kay Mayor Zhang at Mayor Zhao. Ang mga opisyal na yan, gustong-gusto kong makilala. Pero kahit magdala ako ng regalo, hindi ko sila makita. Paano nangyari yon? Kin, Bear. Talagang laging may sorpresa ka. Akala ko ordinaryong tao ka lang, pero nakakilala ka pa pala ng ibang mga awit. Si Son Fi Fi pa. May talento ka pa sa musika. Sinasabi mo ba? May koneksyon din itong lalaking to sa divang mang-awit? Nga. Sa Caesar's Palace, bigla na lang dumating ang divang mang-awit. Gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung bakit siya pumunta. Pero alam nyo na, para kay Kin pala. Hindi. Impossible yon. Ordinaryong tao lang siya. Ang background ng pamilya niya. Paano siya magkakaroon ng koneksyon sa mga divang? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Kin. Talagang kakaiba siyang tao. Akala ko, magaling lang siya sa networking, pero hindi. Paulit-ulit siyang nagbibigay sa akin ng sorpresa. Ikaw pa pala ang may-ari ng Peace Hotel. At hindi lang yon, malapit pa siya sa maraming opisyal. Sobrang lapit nga ng relasyon nila. Minsan naiisip ko, sa pagiging kaibigan mo. Hindi ko alam kung ikaw ang swerte o ako ang swerte. Ayos na, lumihis na tayo sa usapan. Ang layunin ng pagtitipon natin ngayon ay para malaman. Sino ang karapat-dapat manligaw kay Ginang Lin? Bakit napunta tayo sa usapang ito? Tama si Ginoong Boss Wang. Ginoong Boss Gu. Ikaw muna ang magkwento tungkol sa pamilya Gu. Saich, ako muna. Tulad ni Ginoong Boss Lin, bumili din ako ng mansyon sa Europa. Pero masakit pa rin sa bulsa ang presyo. Hindi ko kaya makipagsabayan kay Ginoong Boss Lin. Ginoong Boss Gu, sobra naman ang papuri mo. Sas, totoo bang bumili siya ng mansyon sa Europa? Pero sa ibang aspeto, halos pareho lang tayo ng mga ginoong boss. Nag-aral sa abroad, natuto ng pamamahala ng pamilya, at sa sariling kakayahan sa negosyo. Nakilala ko ang Rina ng Gitnang Silangan. Tungkol sa pamamahala, kung tutuusin, sabi ko sa sarili ko, magaling naman ako diyan. Ginoong Boss Gu, Ginoong Boss Gu. Ang buhay mo talaga, pangarap ko yan. Walang reaksyon ng sistema. Parang sariwang hangin siya sa mundo ng mga mayayamang binata. Sa kabuuan, ang kakayahan ko ay balanse. Kaya pagdating sa usapin ni Ginang Lin, sa tingin ko, may sapat akong kaalaman para magsalita. Tama naman ang sinabi ni Ginoong Boss Gu, pero kung gusto nating ligawan si Ginang Lin, kailangan nating isipin ang isang bagay. Iyon ay, ano ang kailangan ng pamilya Lin? Kaya, ano sa tingin mo, Ginoong Boss Wang, ang kailangan ng pamilya Lin? Alam mo naman, sa antas natin ngayon. Ang pera ay numero na lang. Kaya nga, sa tingin ko, ang koneksyon ko sa Rina ng Gitnang Silangan. Ang pinakamalaking kalamangan ko, kumpara sa atin, tatlong magkakapatid. Ang pinakaprominenteng katangian. 4 tayo. Kasama si kapatid na Kinfeng. Parang narinig ko dati. Malapit ang relasyon ni Boss Wang sa Rina. Tapos, nagkaroon ba kayo ng mas malalim na ugnayan? Narinig ko, tinanggihan mo siya? Bakit? Kasi may sarili akong negosyong inaasikaso. Di ba? Hindi ko isusuko ang lahat para sa babae. Di ganyan ang ugali ng isang tunay na lalaki. Ay naku, Ginoong Boss Wang. Sinasabi mo ba may gusto sa'yo ang Reyna ng Gitnang Silangan? Huwag kang magsalita ng ganyan ng basta-basta. Nakakabagabag talaga sa akin ang bagay na yan. Saka, alam naman ninyong lahat, ang mga babae. Ang hirap-hirap talaga. Kahit na itong Rina ng Gitnang Silangan. Maganda siya talaga, pero sobrang malambing at malapit. Hindi ko naman pwedeng pabayaan.
ang lahat ng negosyo ng pamilya ko dahil lang sa kanya. Pwede kong sabihin sa'yo ito. Kung anyayahan ko siyang pumunta dito sa ating bansa ngayon, tatakbo siya agad dito para makita ako. Siyempre pa, ako ang lalaking 7 sa isang gabi. Ting nakadetect ng pagyayabang ng kalaban sa pag-ibig ng host. Ibinibigay ang gantimpala sa host. Ang pagmamahal at pabor ng Rina ng gitnang silangan para sa inyo. Nakuha ng host ang gantimpala, lalaking 7 sa isang gabi. Hindi ko talaga inakala. Napati ang pagkaumaling sa kanya ng Reyna ng gitnang silangan. Sasabihin ni Boss Wang. Pero mas mabuti ito. Hindi tapat ang puso ko kay Shanshan. Kaya kahit gaano kaganda ang Reyna na ito, hindi ako magkakagusto sa kanya. Ano yan? Bakit ka nagpapanik? Boss, dumating na ang Middle Eastern king sa hotel natin. Ang weird. Bakit kaya siya pumunta dito? Ang Kaiser's Palace, wala namang certification. Mag-host ng ganoong kalaking foreign dignitary. At saka, pagdating ng Middle Eastern Queen sa bansa. Wala man lang ba siyang advance notice? Ay sos, Wang, sa'yo kaya siya pumunta? Ama, wala namang ibang dahilan kung bakit siya pupunta rito. Malaking posibilidad, sa'yo nga talaga siya. Nagsisinungaling lang ako noon. Ano ba talaga ang nangyayari? Nung nakita ko yung queen na yon, malayong tinginan lang yun. Wala talaga kaming relasyon. Bakit niya ako hahanapin? Pero sa buong kwartong to, o sa buong hotel, parang ako lang, ang nakakita sa kanya ng personal. Baka naman talaga, yung sandaling yun, na-fall na siya sa akin? May ganito palang swerte sa buhay? Boss, puntahan mo na siya. Sej, salubungin ko. O, Wang, sama ka na rin. Kung sakaling private meeting talaga, hindi ko kaya mag-isa. Sej, sa susunod, panoorin mo na lang kung paano ko siya i-handle. Ay naku. Middle Eastern king talaga. Ang ganda-ganda niya. Nakakita ako ng pinakamagandang mayamang babae. Anong gagawin ng king dito? Siguro naglilibang lang. Nagkakaraok ba ang king? Huwag mag-isip ganyan. May hinahanap ang king. Sino kaya ang hinahanap niya? Sino sa hotel natin ang may ganong lakas ng loob? Para personal siyang hanapin ng Middle Eastern king. Sa tingin ko, kaya ng boss ko yan. Huwag kang magbiro. Nananalo ba ng Nobel Prize ang boss mo? O napapabalita sa magazine? Magkaibang mundo sila. Ako ba ang pinag-uusapan niyo? Hindi po, hindi. Kin, pasensya na po. Wala po akong sinabi. Huwag kayong matakot. Narinig ko lahat. Pero baka madismaya kayo. Ako at ang Middle Eastern Queen na to, may konting connection talaga. Boss Kin, wag po kayong magbiro. Magaling ka nga, pero Middle Eastern king yan ah. Hindi mo naman siguro sinasabing type mo siya dahil maganda lang. Gusto mo ba siyang gawing libangan? Imposible naman yan. Sa puso ko, si Shanshan lang ang may pwesto. Walang iba, siya lang talaga. Hindi ako magpapadala sa ganda ng mukha. Ginong Boskin. Anong ginagawa mo? Nadadala na ang boss. Bakit dapat si Boskin ka Shanshan? Imposibleng mabighani siya sa gandang iyan, di ba, boss? Imposibleng mabighani siya sa gandang iyan, di ba, boss? Paano siya naging siya? Baby, parang roller coaster ang relasyon natin. Kinfeng, ang pangit ng boses mo. Pupunta talaga ako sa longgo para bugbugin ka. CJ, hintayin kita sa longgo, ipagbubuni kita. Ang labo naman nito. Ginoong Boskin, anong nangyari sa'yo? Gusto mo bang tawagin si Binibini Shanshan? Wag. Nagkamali lang ako. Inyong kamahalan. Kayo talaga. Ako to. Ako si Wang Shaidong. Naalala nyo ba? Noong nasa bansa ninyo ako, kasama ako sa delegasyong longgo sa pulong. Nakaupo ako sa kanang tabi ninyo, pang-anim. Tumingin kayo sa akin noon at ngumiti. Kumusta?
Ikinagagalak kitang makilala. Naalala ko na, sa grupo ng mga mangangalakal mula sa lunggo noon, may isang taong nakakuha ng atensyon ko. Ako yun. Ako talaga yun. Pero hindi ko akalain na dahil lang sa isang sulyap noon, inyong kamahalan, ay pupunta pa kayo sa Longcheng para hanapin ako. Noon kasi, may nakita akong tao sa ibaba na mukhang unggoy, kaya hindi ko napigilang tumingin ng matagal. Mabuti, mukha ka pa ring pareho. Tulad noong huling pagkikita, ganito pala kamukha ng unggoy. Oy, tol, tama na. Nakakahiya na. Sage. Kinfeng, sa wakas nakita na kita. Medyo nagmamadali kasi ako ngayon, hindi gaanong handa. Wala akong masyadong magandang dala. Sana tanggapin mo ang bulaklak na ito. Isang malaking karangalan para sa akin na narito ka ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Ihatid mo na ako sa loob. Hindi na ako makapaghintay na ipasyal mo ako sa buong lunggo. Tolkien. Ang galing mo. Reyna, hindi ko alam na galing ka pa sa Britanya. Ano ba talaga ang pake mo? Paano kung narito lang ako para makita ka? Naniniwala ako. Isang karangalan na naalala pa ako ng Reyna. Hindi ko lang inakala na. Dahil lang sa ilang kanta na pinatutug ko para sa iyo online. Lumipad ka pa rito mula sa malayo. Reyna, ngayong nandito ka na, sisiguraduhin kong magiging. Hindi mo makakalimutan at masayang alaala ang pagbisita mo. Aray. Sino yan? Shanshan, bakit ka nandito? Ha? Ayaw mo ba talaga akong makita? Nakakaabala ba ako sa date mo sa Reyna? Hindi naman. Bakit hindi man lang kayo nagsabi sa akin? Sinabihan kita, ikaw mismo, ang saya-saya mong kausapin ang Reyna. Akala mo pa ang bait-bait mo. Ang Reyna, galing pa sa malayo para lang sa'yo. Sabihin mo nga, kailan ka pa nagpunta sa Middle East? Hindi ako nagpunta sa Middle East. Ngayon lang kami unang nagkita ng Reyna. Nagsisinungaling ka pa. Sabihin mo sa akin ang totoo ngayon din. O hindi ka makakataka sa akin. Ikaw ba ang nobya ni Kinfeng? Siya nga. Sinong nobya mo? Ah, kaya pala. Nabawasan ang pag-aalala ko. Kinfeng, sumama ka sa akin pabalik Middle East. Maraming oil field dun. Nag-aantay lang sa atin. Bitiwan mo ko. Akala ko ba wala kayong relasyon ni Kinfeng? Sinong nagsabing wala? Hindi lang girlfriend ako, asawa niya ako. Ang init ng ulo ko. Bakit ko nasabi to sa harap nila? Kung ganito, baka naman targetin na nila si Kinfeng. Nagkamali ba ako ng sinabi? Hindi, ginanglin. Ayo si Ginoong Kinfeng ang pinakabagay. Parang langit ang nagtadhana sa inyong dalawa. Tama si Ginoong Wang. Ayo talaga ang pinakamagandang tambalan. Buong puso akong sumasang-ayon. Sa harap namin, pwede na natin sabihin. Officially kayo na. Ano ba kayo? Sayang naman, Kinfeng. May girlfriend ka na pala agad. Ikaw pa rin ang pinakamahusay na partner namin sa Middle East. Kapag may negosyo, ikaw ang una kong hahanapin. Sage, Your Majesty. Nakita na rin naman tayo, may mga negosyo pa akong asikasuhin. Ganito na lang, ayusin ko ang pag-check-in mo sa Peace Hotel. Shanshan, gabi na rin. Baka gusto mo ring sumama at mag-check-in sa Peace Hotel. Ano sa tingin mo? Ha? Huwag kang mahiya, ginanglin. Suportado namin kayong dalawa. Suportado talaga. Kaya nyo yan. Panoorin namin kayo. Ayanin nyo yan. Tara na. Shanshan, gising ka na. Ikaw kasi ang ingay-ingay mo pagbangon. Ang pagod ko, ha? Kasi naman. Kagabi. 7 beses ha. Buong gabi. Tumahimik ka. Ngayon ka lang mahihiya. Kagabi, hinding-hindi ganyan. Wala kang hiya-hiya. Buong gabi, di ako nakasagot. Ay naku. Tatay ko, 20 beses akong tinawagan. Hayop ka. Saan ka ba nagpunta?
Party-party lang ng mga kaklase. Buong gabi ka na naman di umuwi. Tay, kagabi po kasi kasama ko mga kaklase. Medyo napasarap ako ng inom, nalasing ako. Nasa hotel ako, okay lang. Matanda ka na, araw-aw wala sa bahay. Gala ka ng gala sa labas. Ngayon pupunta dito, si Ginoong Boss Wu. Umuwi ka na agad. Ginoong Boss Wu. Sinong Ginoong Boss Wu yun? Wala ka bang ibang iniisip kundi yan? Aw-aw, puro Kinfeng at Ginoong Boss Wu lang nasa isip mo. Galing pa ng Maynila yan. Umuwi ka na. Pero ako po. Sasabihin ko sa tatay mo, sasama rin ako. Tay, sige po. Uwi na po ako ngayon. Huwag kayong mag-alala. Uwi na po ako, ha? Sasama ka talaga sa akin? Ipakilala ko sa tatay mo ang may-ari ng puso mo. Akin ka. Pero ngayon, biglang may Ginoong Boss Wu. Hindi ka ba natatakot? Punong-puno ako ng tiwala. Tutu, ang laki-laki na ng narating mo. Pag uwi natin, pagandahin ko ang salita sa tatay ko. Baka sakaling pumayag siya. Ano rin ka? Muna tayo. Anong minamadali mo? Ang hali pa lang, wala pa sila. Sabihin mo, marami pa tayong pwedeng gawin. Kinfeng, mamaya na lang makikilala ang mga magulang ko. Medyo mainitin ang ulo ng nanay ko, madalas magsalita ng masakit. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Nandito na pala si Ginoong Boss Wu. Bakit kayo muna nagkita ni Shanshan? Hindi man lang kayo nagpaalam sa akin. Sa sinabi niyo po, tita, umapayag na kayo sa kasal namin ni Shanshan. Siyempre naman. Ginoong Boss Wu ang numero 1 sa Maynila. Kung mapapangasawa mo si Shanshan, napakaswerteng-swerte niya. Kung ganun po, maraming salamat, tita. Sino ka? Ako si Kinfeng. Tagal na nating hindi nagkita, tito. Kinfeng. Anong Kinfeng? Bakit kasama mo ang anak ko? Anong ginagawa mo dito? Mukhang. Nakalimutan mo na ang sinabi ko sa'yo noon. Tay, Kailangan ko bang ulitin ang sinabi ko sa'yo noong nakaraang 3 taon? Mas maarte ka ngayon kaysa noong araw. Paalang magmukhang mayaman. Nangupahan ka ba ng mamahaling sasakyan? Tito, akin po ito. Tumahimik ka, Kinfeng. Ang estado mo sa buhay, hindi talaga bagay para sa aming pamilya ni Shanshan. Ang mapapangasawa lang ni Shanshan, dapat ay isa sa 4 na binata ng Maynila. O kaya'y mas mataas pa ang estado kaysa sa kanila. nanay, talaga kay Kinfeng ang kotse na to. At meron pa siyang Bugatti at kulinan. Nakapark lang sa Kaisar's Palais Ginoong Boss Wu. Kung ayaw ninyong maniwala, tanungin niyo na lang siya. Ganito lang ba ang laro mo? Tatanungin ko talaga ng mabuti to. Hoy, Kin, Per. Ayon sa hiling mo, naayos ko na ang mga sasakyan. Naiwan na rin ang susi sa waiter. salamat, Ginoong Boss Yu. Salamat sa pagod. Mga kapatid tayo, walang hiyaan. Impossible yan. Ma, bakit ayaw ninyong maniwala? Sinabi ko na sa inyo. Nagbago na siya ng husto ngayon. Shanshan, huwag kang ganyan karomantiko. Paano ka nadadala sa ganoong kadaling panloloko? Tito, nandito na ang sasakyan sa harap nyo. Kahit ito, hindi pa rin kayo naniniwala. Ma, pa, gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon. Si Kinfeng, kumita siya lagi sa Bitcoin. Ang cash flow niya ngayon. Isa na siya sa mga top players sa buong Jiangxing Circle. Tama na, tama na. Tigilan mo na yan. Kahit swertehin siya at makabili ng mamahaling kotse. Hindi ibig sabihin ay pwede na siyang mag-asawa sa pamilya namin. Dapat may ambisyon ang lalaki. Hindi pwedeng lahat ng pera mo. Sa luho lang mapupunta. Anong kinabukasan ang meron ka? At saka, sabihin ko na sa'yo, ang pera, para sa pamilya namin. Numero lang yan. Kailangan kong isipin ang interest ng buong angkan ng mga lin. Tito, talagang curious ako. Anong klaseng standard ang kailangan kong maabot? Para makapag-asawa kay Shanshan. Baka matakot na pag sinabi ko. Siyempre, ang 4 Young Masters ng Beijing. Lahat sila may espesyal na katayuan, posisyon at koneksyon sa lipunan. Malawak ang network nila. Top tier na mayaman silang lahat. Ganun ba? Lalo akong naintriga. Pwede bang ikwento ninyo ng detalyado? Para makita ko ng malinaw. Ang agwat sa pagitan namin. Sage, ipapaliwanag ko sa'yo ngayon.
para makita mo ang totoong pagkakaiba ninyo. At para tumigil ka ng mang-istorbo kay Shanshan. Pa, Lao Liu, ihatid mo muna si Atpawi. Opo. Ate, paparating na si Ginoong Boss Wu. Pakirest muna sa kwarto. Babalik na rin si Amo mamaya. ayoko. Lalaban ako sa inyo hanggang dulo. Hindi ko hahayaang hamakin ninyo si Qin Feng. Anak, hindi mo ba naiintindihan ang pagmamahal namin? Pinag-isipan namin ang mapapangasawa mo para sa magandang kinabukasan at tahanan mo. Tahanan? Nanay, hindi ba sumasakit ang dibdib mo sa pagsasabi nito? Paulit-ulit mo sinasabi na para sa kinabukasan ko ito. Para sa kapakanan ko. Pero ang totoo, para lang sa kinabukasan ng pamilyang Lin. Sa paningin mo, ako lang ay isang babaeng may papakasal at hindi napabalik. Walang silbi, parang isang bagay na pwedeng itapon. Anong klaseng salita ba yan? Shanshan, tandaan mo, habang nandito pa ako sa pamilyang Lin, hindi ko hahayaang makapasok si Qin Feng dito kahit isang hakbang. Ganoon ba, tita? Sana'y huli mong pagsisihan ang mga sinabi mo ngayon. Tatay, alam mo naman sa sarili mo. Ang pamilyang Lin, kasama ako sa paningin ng Jiangsheng Circle. Ay wala lang, parang alikabok. Ako lang ay isang paninda, isang bagay na ipinagpapalit. Sa tingin niyo ba, magiging masaya ako kapag naipakasal ako sa kanya? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Anong paninda? Anong kalakal? Ang pagmamahal ay kailangang linangin. Kapag napangasawa mo na siya, naging asawa ka na niya, araw-araw na magkasama, darating din yan. Marami na kayong nakikita galing sa mayayamang pamilya. Sino ba sa kanila ang may puso? Lahat walang malasakit. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Tatay, noong bata pa kami, pinagbawalan mo kaming magkasama. Sabi mo, malayo ang agwat ng estado namin sa buhay. Noon, bata pa ako. Wala akong karapatan pumili. Pero ngayon, siya na ang minamahal ko sa buhay. Si Qin Feng ang gusto kong makasama habang buhay. Sigurado ako, siya ang lalaking tunay kong mahal. Sa kanya lang ako magpapakasal kahit kailan. Hindi ko siya iiwan. Hindi ko siya kailanman bibitawan. Tangka. Gumising ka nga sa katotohanan. Ano ba ang pagkakaiba ni Qin Feng sa apat na binata ng Beijing? Ayon si Wang Shidong, ang pinakakulang sa kasikatan sa kanila. Sa edad na 10, bihasa na sa 4 na wika. Nang 12 siya, Inilipat na ng ama niya sa kanya ang isang kumpanyang nakalista. naibigay na sa kanya. Kakausap lang niya ng isang rina mula sa gitnang silangan. Sa mga koneksyon at personal na kakayahan, anong meron si Qin Feng na kayang pantayan yon? Napansin ang pagyayabang ng katunggalimong si Wang Shidong. Sistema, naglalabas ng gantimpala. Kasanayang bihasa sa 4 na wika na idagdag na. Kasanayang kakayahang pamahalaan na idagdag na. Pwede palang madelay ang pagdating ng gantimpala. Mukhang hindi pa sapat ang pagyayabang nila sa harap ko. Tama na. Maghiwalay kayong dalawa ngayon din. Tito Lin, may itatanong lang po ako. Sa apat na binata ng Jiangsheng, bukod kay Ginoong Wang, ang tatlo pa ba ay napakagaling din? Talagang kulang ka sa kaalaman. Mas marunong pa ang isang bata sa Jiangsheng kaysa sayo. Bukod kay Wang Shidong, ang tatlo pa ay mas elite sa mga elite. Si Lindong yun, marami siyang kilalang mataas na opisyal. Sa Europa pa, mayroon siyang dose-dose ng mansyon sa pangalan niya. Hindi iyon galing sa pamilya niya. Sarili niyang pinaghirapan. Ang lahat ng iyon, piso-piso. Host, nakatanggap na ng mga mansyon sa Europa. Wow! Ang galing naman. Halos lahat ng titulo sa mga exclusive village sa Jiangsheng. Hawak ni Zhang Tiandi. Si Ginonggu, bilyonaryo. Nakilala na niya ang maraming dayuhang pinuno. At may magandang relasyon pa sila. Itanong ko lang sa dalawang bagay na ito, Qin Feng, anong kayang ipantay mo sa kanya? Host, Nakatanggap na ng mga titulo sa exclusive village ng Jiangsheng. Nawala ang sistema. Nasaan ang bilyon-bilyong ari-arian? Hindi napansin ang kasalukuyang pagyayabang ng katunggali mo. Mabait pala at totoo si Ginoong Gyu. Pero dahil sa sistema, nakilala ko ang isang napaka-impluwensya na tao. Swerte ko talaga. Kaya ngayon, alam mo na ba ang pagkakaiba? Sa pagitan mo at nila? Ngayon ko lang talaga na-realize ang pagkakaiba ko sa kanila. Ang laki talaga ng agwat namin. Ginang Lin. Hindi mo siguro inakala na ang mga sinabi mo lang ngayon sa akin ang magiging dahilan para bigla akong yumaman. At magkaroon ng ganitong karaming koneksyon. Ang galing, no? Kung alam mo na ang pagkakaiba, umalis ka na. Ang paslupang tulad mo, di ka dapat maging manugang ng pamilyang Lin. Walang-wala ka. Nanay, kung ganyan ang sasabihin mo, hindi ko na kailangang kilalanin. Na ikaw ang nanay ko. Wala kang pakialam sa kaligayahan ng anak mo. Pero lang at ang yaman ng pamilyang Lin ang nasa isip mo. Yun lang. Walang utang na loob. Itatakas mo man ang sarili mo, babalaan kita. Kasama nitong hampas lupa. Hindi na kita ituturing na anak. Ayos lang. Di ko kailangan ang inang pera lang ang iniisip. Wala na akong pakialam. Walang hiya ka. Bakit ba hindi kita mapigilan? Hayaan mo, si Qin Feng.
Kahit paghirapan niya ang buong buhay niya, makakabili kaya siya ng bahay dito para mapasaya ka. Kaya niya. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang nag-develop ng subdivision na to? Pamilyang Zhang ng Jiangcheng. Kahit magrenta siya ng 10 may batch, di abot sa halaga ng isang tile dito. Wala siyang laban. Ah, talaga ba? Ha? Ano? Narealize mo na ba ang pagkakaiba? Ang agwat mo kay Shanshan. Ang agwat mo sa 4 Young Masters of Jiangcheng. Kung alam mo na, umalis ka na. Paano kung akin ang development rights ng subdivision na to? Ha 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 ha. Naku, Qin Feng. Ang tagal nating hindi nakita. Wala kang pinagbago. Lalo lang lumaki ang pagiging mayabang mo. Ang laki na ng ulo mo. Hindi ako nagyayabang. Kinfeng. Akala ko kahit mahirap ka at walang kakayahan. Matino ka namang tao. Pero ngayon, mukhang nagkamali ako sa'yo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga ng kitulo ng lupa dito? Kahit 10 buhay ang paghirapan mo, di mo mabibili ang kubeta dito. Isang siyar lang, hindi mo kayang bilhin. Ma, nandyan na ang katotohanan. Bakit ayaw ninyong maniwala? Kinfeng, hindi nagsisinungaling si Kinfeng. Naku, hanggang ngayon ba, ipagtatanggol mo pa rin itong lalaking ito. Gising-gising din. Kapag umibig ang babae, nawawala ang utak. Tutu. Tama nga ang sinasabi nila, no? Papa, maniwala ka sa katotohanan. Kagabi, hindi lang kumain si Kinfeng kasama ang Jiangcheng Circle na 4. Kundi lampas pa ang kanyang tagumpay kaysa sa kanilang lahat. Kung hindi, bakit hindi sila nagharap ngayon para humingi ng kamay ko? Shanshan, ano ba ang sinasabi mo? Alam na alam ko si Kinfeng. Iba siya talaga sa kanila. Hindi lang sa tagumpay. Kundi pati sa koneksyon, talo niya silang lahat. Talaga ba? Sa pagkakaalam ko, pagdating sa koneksyon, si Ginong Boss Lindong yun. Kilala niya ang mga malalaking opisyal dito sa Jiangcheng. Si Wang Shidong. Kilala pa nga niya ang Rina ng Middle East. Ano naman ang maihahambing ni Kinfeng diyan? Yung reyna ng Middle East. Dumating siya kagabi. Pero para hanapin si Kinfeng. Ano? Papa, hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Hello. Aman siya. Kinfeng, pwede ba mag-dinner tayo mamayang gabi? May negosyo akong gustong pag-usapan. Walang problema, pero kung pwede. Gusto kitang imbitahan dito sa Xuan Yuipin. Ipapakilala kita sa ilang kaibigan. Ang mahal na Rina, nandito siya ngayon sa bahay namin. Si Kinfeng, humihingi ng kamay ko ngayon. Kailangan namin ng blessing mo. Yun, si Amansha. Yun ba ang... Ang Rina ng Middle East na si Amansha? May gabi pa, mag-usap sila ni Kinfeng tungkol sa business. Impossible. Imposible yan. Focus na naman problema siya. Sa buong mundo, wala pang 10 tao ang mayroon nito. Pero paano nangyari kay Kinfeng yon? Papa, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Iba na si Kinfeng ngayon. Nagbago na siya ng gusto. Nasa tuktok na siya ng mundo ngayon. Dumating na si Ginoong Boss Wu. Nagbago na siya ng lubusan. Ngayon, kaya na niyang tumayo sa tuktok ng mundo. Dumating si Ji Wu. Hala, dumating na si Boss Wu. Aw ng panliligaw kay Shanshan ito. Dapat maaga talagang dumating. Kailangan talagang maaga. Ito na ba ang iyong magandang anak? Talagang napakaganda at napakaguwapo ng katawan. Ano pang hinihintay niyo? Batiin niyo na si Ginoong Boss Wu. Ginoong Boss Wu. Talagang napakaganda ni MS Shanshan. Sa totoo lang, hindi nagsisinungaling ang mga balita. Halika, pasok na tayo sa loob para mag-usap. Pasok na tayo. Sedge, tuloy po. Sandali. Tito Lin, ang pag-usapan natin ay mga pribadong bagay tungkol sa pag-ibig. Hindi na kailangan. Isama pa ang driver, di ba? Driver? Siya ay... Si Kinfeng ay hindi driver. Hindi driver? Sino po kayo? Kumusta? Magpapakilala ako si Kinfeng. Ako ang nobyo ni Shanshan. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nobyo ni Shanshan? Ge Chen. Bingi ka ba? Sinabi ko, ako si Kinfeng. Tito Lin, ano ang nangyayari? Bakit may isa pang nobyo si Shanshan? Boss Wu, huwag mag-alala. Nagsisinungaling lang yan. Kami ay hindi kailanman kumilala sa kanya bilang manugang ng pamilya Lin. Hindi pa, Kinfeng ha. Dahil nandito na si Ginoong Boss Wu, huwag ka nang magsalita nang walang kabuluhan. Hindi ko kailanman kinilala na ikaw ang manugang ng pamilya Lin. Hindi kailangan ng pagkilala mo. Basta ako, kinikilala kita. Ikaw. Kumusta? Masayang makilala ka. Ako si Wu Liang. Kumusta? Ako si Kinfeng. Sa Jiangcheng Circle na ito, kailan pa nagkaroon ng Kinfeng? Bakit ngayon ko lang narinig ang pangalan mo? Normal lang na hindi mo ako kilala dahil bago ito.
Isang ordinaryong empleyado lang ako. Wala akong katayuan o posisyon. Ano nung pinagtatawa mo? Wala. Nagulat lang ako. Mas mataas ang estado ko sa empleyado. Ano ba? Eh di magsalita ka. Ang angkan ng mga Lin, kahit hindi pinakamayaman, ay kilalang pamilya pa rin. Ang mapapangasawa ng isang Lin ay hindi dapat isang walang kwentang tao. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang karapat-dapat kay Shanshan. Sa totoo lang, si Shanshan ang pasang-ayon sa akin. Pasensya na, pero sa tingin ko, wala kang kwenta. Kinfeng, ang kapal ng mukha mo. Ano nang pinagsasabi mo? Nalilito ako dahil sa pagitan ng estado natin sa buhay. Bakit pa ako nagagali sa'yo? Nawawalan ako ng modo. Kung ganoon, mas lalo akong naintriga. Sabihin mo nga, ikaw daw ang karapat-dapat kay Shanshan. Ano nang meron ka para maging karapat-dapat sa kanya? Kung tunay ang iyong pagtatanong, edi sasagutin kita ng maluwag sa loob. Alam mo ba kung ano ang dala kong dote para sa kasal? Ha? Narinig ko na po palagi kayo nagkolekta ng mga painting. Ito, Lin. Galing sa koleksyon ko, gawa ng sikat na pintor. Si Kimoyan po ang orihinal na gumawa nito. Para po sa inyo, Tito Lin. Ay naku, paano naman ako makakatanggi nito? Galing sa antique shop, isang 4-goat bronze ding. Pa din po sa inyo, Tito Lin. Ay, Ang bait-bait niyo naman, Ginoo, ang laki-laki ng gastos ninyo. Wala pong anuman. Pa sa akin, mga mumurahin lang ito. Parang isang balahibo lang sa isang kalabaw. Marami pa ba kayong kayamanan sa bahay? Na mas mahalaga pa kaysa sa dalawang bagay na ito. Isa na namang mahilig magyabang. Sige, magyabang ka na. Hindi na ako makapaghintay sa malaking kalokohan. Ang maisusubo mo, Siyempre naman, kilala ko ang mga sikat na calligrapher sa mundo. Ang aming jewelry shop, Global Chain. Hindi ko talaga pinapansin. na-detect ang pagyayabang ni Wu Liang. Binabati kita, host, sa pabor ng world class. calligrapher, na-receive na. Binabati kita, host, sa jewelry shop. Na-receive na. Papalitan ang pangalan ng jewelry shop bilang Kins Jewelry. Talaga namang ikaw lang ang may ganyang kalakas ang loob. Na magyabang sa harap ko. Global chain na negosyo sa jewelry. Anong klaseng katarantaduhan yan? Kahit yung sikat na binata, hindi ganyan magyabang. Sige, anong iba pang kalokohan ang meron ka? Isubo mo lahat. Kaya ko yan. Meron din naman ako niyan. Hoy, tong si Kinfeng. Alam kong anong uri ng yaman ang ipinapakita ko sa'yo. Pero kahit na nainggit ka at nagseselos, huwag kang magpanggap. Kapag nahalata ang pagpapanggap mo, hindi lang mapapansin ni Ginang Lin. Lalo ka pang kamumuhian. Sinong nagsabing nagpapanggap ako? Tama si Kinfeng, hindi siya nagpapanggap. Naniniwala ako sa kanya. Shanshan, huwag kang magpadala agad. Sa panloloko, ikaw ang magiging asawa ng pamilya Wu. Paano ka magpapalinlang ng ganun-ganun lang? Sinong nagsabing nanloloko ako? Kin, ang galing mong magpangga. Nagpapanggap ka na, nagtetets ka pa. Alam mo bang si Master Kimoyan ay may karamdaman at nagpapahinga ngayon? Hindi siya parang delivery rider na pwedeng tawagin anytime. Paano mo nalaman? Kinfeng. Tinatawag kita Kin, pero hindi mo alam naintindihan. Ang sarcasm, ang mga walang alam, sila pa ang malakas magyabang. Alam mo ba kung gaano kataas ang antas ni Master Kimoyan? Paano siya makikilala ng tulad mong walang kwenta? Makilala. Ang isang master na tulad niya, kailangan ng koneksyon ng tatay ko. Naku, Kin, bakit ngayon ka lang nagpaamdam? Wala lang, nagtatanong lang ako, Ki. Totoo bang? Ibinigay mo ang original na painting mo kay Ginoong Wu. Sino si Ginoong Wu? Si Wu Liang ng pamilya Wu. Ay, naalala ko na. May nagpunta sa akin dati. Humingi ng painting. Pero hindi ko pinansin. Pinaalis ko lang. Ah, kung hindi mo ibinigay ang painting mo. Kay Ginoong Wu, edi yung dala niya ngayon. Ang mga dala-dala. Sawa na ako. Nagtutulungan pa kayo. Para ipahiya ako gamit ang pangalan ni Master Ki.
Ginoong Ki. Ginoong Ki, ikaw talaga? Ikaw pala, yung batang Wuna gustong bumili ng original kong obra. Yung batang Wuna yon? Ako nga yon. Narinig ko lang kay Kin. Mayroon ka raw akong original na obra? Ito. Hindi ko maalala na nabenta ko sa'yo yon ah. Ginoong Ki, pwede ko pong ipaliwanag? Kung wala kang matinong paliwanag, diretso ako sa lolo mo. Kapag nalaman kong may daya kang ginawa, pupulutin ka sa kangkungan, boy. Huwag. Aminado ako. Nagpagawa ako ng peking kopya ng painting ninyo. Maawa po kayo, huwag niyo pong sabihin sa lolo ko. Tama nga ang kutob ko. Buti na lang hindi kita pinagbentahan. O, Ginoong Ki, ano po ang relasyon ninyo nitong si Kin? Noong may malaking baha noon, ang ama ni Kin Feng. Hoy, sistema. Pwede bang mag-iba naman? Baha na naman? Isang istorya lang ba ang alam mo? Hindi ko talaga mabili ang original na gawa ni Ginoong Ki. Wala akong koneksyon para makilala si Ginoong Ki. Pero pagdating sa pera, saksakan ng yaman ang pamilya namin. Amo, may nagpakilalang tauhan ng Kin's Jewelry. Nagdadala raw ng alahas. Paalisin mo na. Kin's Jewelry. Bakit ngayon ko lang to naririnig? At bakit sila maghahatid ng alahas sa akin? Tito Lin, hindi mo ba kilala ang Kin's Jewelry? Hindi alam. Nakakahiya man aminin. Hindi ko talaga masyadong alam sa mga ganyang bagay. Ang Kin's Jewelry ang pinakamalaking tindahan ng alahas sa buong mundo. Global chain, may tindahan sila kahit sa Africa. Nabenta sa mahihirap na bansa sa Africa. Rebe, paano naman kumpara sa Wust Jewelry ni Ginoong Wu? Kumpara sa Wust Jewelry, Ito. Kahit na global chain din ang aming mga tindahan. At maraming sangay, kailangan kong aminin, medyo may lamang pa rin ang Kin's Jewelry sa amin. Medyo lang. Sa tingin ko, malayo ang agwat. Hoy, Kin Feng. Huwag kang mag-akalang swerte ka lang at nakilala mo si Ginoong Ki. Para magmalaki ka sa hap ko. Ano, sasabihin mo ba na ang may-ari ng Kin's Jewelry ay isa sa mga malalayong kamag-anak mo? Mali ang sinasabi mo. Ang may-ari ng Kin's Jewelry at ako ay hindi magkaibigan. Buti naman at alam mo ang lugar mo at hindi ka nagmalabis. Dahil ako, ang tunay na may-ari ng Kin's Jewelry, si Kin Feng. Naku, Kin Feng, ngayon ay sobra-sobra na ang pagmamalaki mo. Kung ikaw nga ang may-ari ng Kin's Jewelry, bilang heir ng Wust Jewelry, hindi kaya kita kilala? Kin Feng, talagang lumampas ka na sa pagyayabang. Sa larangan ng alahas, si Ginoong Wu ang eksperto. Sa harap niya, nagmamalaki ka pa tungkol sa negosyo ng alahas? Hindi ba't parang nagpapakitang gilas ka sa harap ng isang dalubhasa? Hindi ako nagmamalaki. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Tama na ang biro. Walang maniniwala sa ganyang kasinungalingan. Mula sa Kin's Jewelry, inutusan kami ng boss. Naihandog kay Ginang Lin ang aming pinakamahalagang hiyas. Diyos ko po, ang ganda at laki nito. Ito ay talagang isang napakagandang hiyas. bakit naman ipinadala ng boss ninyo sa amin? Ang napakamahal na regalong ito, hindi ko po alam. Sinusunod lang namin ang utos ng boss. Bakit hindi ninyo tanungin ang aming boss mismo? Nasaan ang boss ninyo? Ito po siya. Ikaw? Paano ito nangyari? Paano mo naging may-ari ng Kin's Jewelry? Tama ka. Ganito nga ang nangyari. Medyo tahimik lang talaga ako noon. Impossible. Si Kin's Jewelry. Kin Feng. Uwi ka na. Sabihan ko ang supervisor mo na dagdagan ang sahod mo. Sige, salamat po, boss. Kin Feng, ha? Ikaw talaga? Kailan pa? Naging may-ari ng Kin's Jewelry? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Kung alam ko lang na ganyan pala kayaman ang pamilya mo, hindi kita tatanggihin noon. At hindi ako magiging kay Shanshan. Sa huli, tungkol pa rin pala ito sa estado sa buhay. Wala namang kinalaman ang kaligayahan ko. Tama ba, mahal kong ama?
Huwag mo namang sabihin yan, Shanshan. Ang tatay mo, para sa kinabukasan mo rin yun. Tama na, tama na. Sawang-sawa na ako sa mga ganyang salita. Harap, nakita ninyo na ang kayamanan at kapangyarihan ni King Feng. Hindi na kayo tututol kung kami ang magkatuluyan, di ba? Hindi. Hindi na kami tututol. Pero ako, tututol ako. Kahit na mayaman ka, ano naman? Kahit nakilala mo ang pamilya Qi, ano naman? Sa antas namin, hindi na pera ang pinag-uusapan. Ang pinag-agawan ay koneksyon at impluensya. Ang pinag-usapan ay ang tibay at tagal ng pangalan ng pamilya. Kung sabihin natin, bilang ordinaryong tao, wala akong karapatan. E paano kung ako ang may-ari ng kalahati ng luxury villa sa Jiangcheng? May karapatan na ba ako? Ako na ang may-ari ng 10 kastilyo sa Europa. May karapatan na ba ako? Ako na may luxury private yacht at private helicopter. May karapatan na ba ako? Ako na may koneksyon sa mga reyna ng Middle East. May karapatan na ba ako? Meron. Meron. Siyempre meron. King Feng, hindi ko akalain na ganito ka pala kasimple ang buhay. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Tito, tita. Ano? May karapatan na ba ako ngayon? Napakasalan si Shanshan. Bulag ako noon, hindi ko nakilala ang tunay mong halaga. Ikaw naman, masyado kang nagpapa-impluensya sa itsura. Shanshan. Patawarin mo ang pagiging bastos ko. Sa totoo lang, kaya kong isuko lahat ng ito. Walang ginto o hiyas na makakapantay sa halaga mo. Shanshan. Darating ako sa mamahaling kotse para hingin ang kamay mo. Naniniwala ako.